Susunod na tayo, last but not the least, the team, ano to? Please, ay palabahan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. After ito, mabilisan lang po performance na mga children. Hey, hello. Muli, isa pong mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ang aming i-present po is ang buhay po ng isang kabataan po na meron po siyang family problem po, pero siya po ay patuloy na nagpakatatag at nanalangin sa Panginoon. Siya po ay nagpakatotoo at pangalan po niya ay si Aaron. Isa po siyang kabataan ng isang church po, and siya po ay namumblema kung saan po siya kukuha ng pambayad po sa youth camp. Guys, makakauwi na din. Praise God. Uy, Alex, meron ka na ba mabayad para sa youth daw? Dito ka na lang pa? ito lang ako. Malapit na ako dito eh. Meron ka na ba pabayad sa youth daw kasi malapit na yung bayarin? Wala pa nga. Nag-art pa ako ng trabaho para makakita ko na rin. Okay, pre, una na ako. Libre lang natin yan. Uwi na ako. Habang pauwi si Aaron sa kanilang bahay, ang kanyang mukha ay malungkot at hindi niya may pinta kung ano ang nararamdaman niya. Hello. Ay, nandito na po ako. Oh, andiyan ka na pala. Uy, sakto. Ako tol, bago sila sumama sa youth daw. Ngunit, walang sumasagot o pumapansin kay Aaron. Kaya ang ginawa niya ay iniisa-isa niya itong kausapin at kumbinsihin na sumama sa youth camp. Tol, bago sila sa youth daw. Oh, may gala kami ng girlfriend ko eh. Okay, tol, bago sila sa youth. Hindi ko pwede eh. Marami pa akong assignment. Ikaw tol, bago sila sa youth daw. Oo, kuya, kasi baka boring dyan eh. Tsaka lang ba yan? Ito. Ay, gagawin ako niya, kuya. Tol, baka ikaw gusto mo sumama sa youth daw? Oo, kuya, busy ako. Tsaka alam mo na naghahanap ako ng trabaho, di ba? Kailan ba yan, kuya? Ganito daw eh. Patay tayo dyan, kuya. Nag-interview na ako sa araw na yan eh. Alam mo namang kailangan ko rin ng trabaho dahil magkailangan ko mag-ipon para sa college, di ba? Next year, sama kayo ha? Hindi, kuya, try namin. Nang marinig ni Aaron ang sagot ng kanyang mga kapatid, nakita naman niya ang kanyang nanay na hindi alam kung ano ang gagawin o kung ano ang uunahin sa loob ng bahay nila. Pambihira naman itong mga batang to. Mga walang silbi. Diyos ko, ang dami ko pang gagawin pero lahat nakaupo. Tumulong nga kayo sa akin. Pambihira talaga itong mga batang. Ang galit ni Glenn. Nay.
Ako na po dyan eh. Ano kailangan mo? Papaalam ko sana ako para sa youth camp night. Youth camp? Saan gaganapin? Sa Ohana daw po, sa Pandi. Pandi, ang layo nun ah. Mga Baka may babayaran magkano? meron nga po na 800 daw po eh. 800? Opo na eh. Wala akong ganong pera na. Sige po na, ako na lang po bahala. Agi po na lang po na eh. O sige, bahala ka sa Ano po buhay. na eh. Pagkatapos may pag-usap ni Errol sa kanyang nanay, siya ay nakatanggap ng text at siya ay nagkaroon ng trabaho. Errol, Uy boss, bakit po boss? kumusta dyan? Alam po, nag-iisip ako boss. Ito pala yung sweldo mo. Sakto boss, pambayad ko sa youth camp ko boss. Sige, pagtapos mo dyan, umuwi ka na, tapos magpahinga ka, tsaka mag-asikaso ka na rin. Sige po boss. Para sa buti ka na. Ingat ka. At pagtapos ni Aaron magtrabaho, siya ay umuwi at nag-impake na ng mga gamit na para sa youth camp. Ngunit, merong hindi inaasahan si Aaron sa kanyang nanay. May pambayad na kaya si Aaron? Napita ko nga. Nak, Ito nay, magkano nga ulit babayaran? 800 po na eh. 100? Wait lang. So, Nay, meron na ba ako may pera? Tsaka baka wala na po itong gastos na eh. hindi, babayaran ko na. Tsaka sabi mo naman, susundahan eh. Kaya, thank you lang ko. Sige po nay, thank you po nay. Mag-asikaso na po ako nay. Sige, mag-ingat ka ha. At pagtapos ng ilang pag-usap, si Aaron ay nagpahinga na at ang sumunod na araw ay youth camp na at ang call time ng church ay 4:30. Ngunit si Aaron ay dumating at siya pa lang ang tao sa church. Uy, alam, ang aga ko pala. Ako pala na una. Praise God. At pagkalipas ng ilang oras, sila ay dumami na at tumuno na sa campsite ng Ohana. Pero, merong isang kapatiran na nakita si Errol at masaya siyang nakita si Errol dahil nakasama siya sa youth camp. Kapatid, kumusta? Mabuti na nakapunta ka sa youth camp. Mga po, buti nakasama po ako. Meron ka bang ibabahagi sa akin? Sakto po, meron. Bago po kasi ako pumunta dito sa Yukam inibita ko po yung mga kapatid ko, kaso yung mga ginagawa daw po sila, kung mga dahilan. Pero yun nga, hindi ko ginawang ano yun, dahil sa sarili ko, inisip ko pa rin na gusto kong makinig sa salita ng Diyos. Purihin mo ang Diyos mong kapatid. At pagkatapos ng ilang araw, natapos na ang youth camp at si Errol ay umuwi na sa kanilang bahay. Tara G, laro tayo ML. Bili, open na. Nay, nakauwi na po ako, Nay. Okay na ako. Nay, malas po, Nay. Atak na ako nga. Dito ko na pala. Dito kasi mapindot tong cellphone ko. Anong ginawa niyo sa youth camp? Nanay, bago na ako nakapagod, tapos tayo ng ganito yung salita ng Diyos. Ganun ba? Totoo. Huwag ka kayo maingay dyan. Makinig kayo sa kuya niyo. Ikwento mo sa amin ang nangyari sa youth camp. Ito mga kapatid, na napakapagod kasi ng Diyos. Kahit nawalan tayo ng tatay, siya pa rin yung nagiging provide natin sa apang araw-araw na mag-buhay tayo. Kaya lagi tayo magdadasal palagi Ganun ba? O, parang masaya sa simbahan niyo Opo Nay, sobrang saya dun. Makakakinig ka lagi ng salita ng Diyos. Kailan ba kayo may simba ulit? Kasi sa linggo po Nay. O, sa linggo magsisimba tayo Naku, ayoko, di ako pwede. May lakad kami ng baby ko. May gagawin ako sa linggo mo eh. Naku, Ate Lisel. Hindi. Tatanggalan ko kayo ng baon tsaka ng cellphone pag di kayo sumama sa akin. Wala, bakit ganun? Sige na nga, sasama na lang kami. Ano na lang tayo, wala naman tayo magagawa.
at dumating na nga ang araw ng linggo. Si Errol ay masaya na umating ng church dahil kasama niya ang kanyang pamilya. Dahil lamang sa pag-uwi niya ng youth camp ay nabahagian niya ang kanyang pamilya sa salita ng Diyos. Parang isang dahon dito, uy, parang nakakabuhay naman dito. Errol, kumusta? Okay lang po, Diban. Dahil sa ano ha? Ano to? Oh, praise God. Hindi ko pinapakilala po sa pamilya ko, Diban. Sino ba yun? Kapagay ko lang pinagpipray. Bawi na ng taon, bawi dito. Hello po. Hello po. Magandang umaga po. Kumusta naman po sa Errol sa inyo? Ayun, okay lang. Siya nga ang pinakamabait kong anak eh. Inaya kami sa simbahan. Sabi, magsimba daw kami. Eh, sumama kami. Po, maraming po ang Diyos kasi hindi po sadya na nandito kayo sa bahay-sambahan, kundi kayo, dahil binigyan po ng Lord na meron po kayong purpose kung bakit po kayo nandito. And tama-tama po sa topic namin ngayon ay kung paano may dala ang pamilya sa Panginoon, kung paano makikilala, at kung paano patatagin ang Panginoon ang isang broken family. At pagtapos nila umaten sa simbahan, ang pamilyang Miranda ay patuloy nagpupuri sa Panginoon at nagkaroon sila ng Bible study sa kanilang bahay. At hindi lamang natatapos ang istorang ito dahil ang pamilya nila ay nakasama sa isang gawain na kung saan ay binigyan sila ng ministry ng Panginoon. Ang dating buhay ng magulong bahay ay maayos na bahay. Ang dating maingay na bahay ay tahimik na bahay na. Salamat sa Panginoon, anak, kasi inawan kami sa gawain natin. Kung di kami sumama, hindi namin malalaman na mabuti pala ang Diyos. Ay, di tayo makakalimutan palagi ng Diyos. Lagi niya tayong binibigyan lagi ng lahat. Pakinggan mo yun, tandaan mo yun, Kuya, salamat dahil lagi mo kami pinagpipray pala ng laman. Hindi namin alam yun eh. Saka salamat dahil kahit wala na tayong tatay, kahit ito na yung tatay sa aming magkakapatid. Kaya salamat Kuya kasi inimbitahan mo kami sa ganitong lugar, hindi mo kami sinukuha na makakilala din namin ang Panginoon. Kuya, salamat sa'yo. Hindi dahil sa'yo. Baka papaero na ako ngayon. Kuya, salamat din po. Dahil hindi mo kayo nakakay sa church, bilang pala pag-aaral ng puhusadaan para maging mga taluway. Kundi ang Panginoon pala. Kaya salamat sa pag-imbita sa amin dito at hindi mo kami sinukuhan na mapapunta dito. Tapos na-realize ko rin na hindi pala mahalagang mobile games, kundi ang Panginoon ang mas mahalaga. And patawad dahil ilang beses ko namin tinanggihan na pumunta dito. At muli po, bago po ang pagtatapos ng aming roleplay, isa lang po ang aming may advice po sa lahat ng mga kabataan na nandito. Bago po matapos itong youth camp, ang gusto po ng Panginoon ay usapin niyo po ang iyong magulang, mahalin niyo. At kung alam ang problema na mayroon kayo sa isa't isa, huwag niyo silang aawayin. Dahil alam ng Lord ang puso mo. Kaya po dapat tayo ay humayo at maging mga fruitful na mga Kristiyano. Nagsisimula pong magbabahagi ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan at sama-sama po tayo magbabahagi ng salita ng Diyos. Ito lamang po ang aming roleplay. Yan. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay at syempre